Good morning, world! Iba boses. Sorry, friends. Ayan na naman, may ubo. Tigas ang ulo ko eh. Ayan, pagkatapos mag-bike, basang-basa ng pawis, papasok sa bahay. Kasi malamig. Malamig, naka-aircon. Tapos yun, siyempre, pagka ganon, bumababa yung resistensya. Oo. Ngayon, pagka bumaba ang resistensya mo, madali ka nang kapitan ng virus. Kung ano-ano, mikrobyo. Nasa hangin yun eh. Oo, nasa hangin yun. Ngayon, kanya nakita nyo yung mga basketball player, pagkatapos lumabas sa court, pagkatapos nilang nilabas, sa side na sila, jacket ka agad yun. Para wag mahanginan, malamigan. Kasi pagka nalamigan ganon, bababa na yung resistensya. Pagka ngayon resistensya, bumaba na, kung ano ngayon yung nasa paligid mo yung madali mong makatch. Ayun, kaya magkakaroon ka ng virus, ubo, sipon, yun ang dahilan, yun ang reason. So anyway, sorry ha. Tigas ang ulo bedroom voice siya. Eto na guys, bumili tayo ng Anchor butter doon sa kasi nung bumili ako ng gamot para sa ubo niya, ang katabi Robinsons Easy Mart. Parang Robinsons, parang supermarket nila pero smaller na nasa mga neighborhood. Maganda na ngayon guys, may mga Alpha Mart, may Robinsons Easy Mart, may Pure Gold Junior, may Pure Gold sa mga neighborhood. Kaya yung pa isa-isa lang bibilhin mo, hindi ka na magdadrive papunta dun sa malayo. Meron na. Pareho lang ang price dun sa malaking grocery. Ganun pa man, hindi na rin kami nagdadrive ng SUV ng sasakyan. Dahil kasi nandiyan naman si Macho. Ang laking bagay ni Macho, friends. Lalo ko pa ngayon na may ginagawang dito sa labas, may ginagawang daan. Alam nyo, nagkakasya lang, ang nakakadaan lang, tricycle lang at saka bike, bisikleta, motor. Kotse hindi. Kotse hindi pwede. Pwede ka, mag-iikot kang malayo. Ayun, dito, malayo ang iikutin mo para makapunta ka dito lang, sa kanto rito, dito lang, sa labasan dito sa kanan. Yung ano mo. Sa kanan lang, dyan lang sa kanto, sa kanan. Instead nagaganong ka. Gaganon ka pa. Nandun ka na, sa bilihan ng kung ano-ano, butika, lahat, pandesal, isda, gulay. Mangyayari, iikot ka ditong ganito sa Mining. Tapos mag-traffic doon kasi main road na yon. Tapos gaganong ka ng Pandan Road ba yon? Pandan Road na yon. Iikot ka, tapos babalik ka ulit dito. Napakalayo. Traffic na naman doon kasi main road nga doon. Depende rin sa oras ng pagdaan mo. Nag-pray na tayo guys ha. Pinag-pray na namin kayo. Mga may sakit. May mga may karamdaman. May pinagdadaanan. Ayan guys, ang ating pandesal. Ininit ko lang sa air fryers 2 minutes. Okay na. Uminit siya. Malambot pa rin. Parang fresh. Nakaon ng nakaon. Tapos, ano yung sasabihin natin? Sarap talaga rin yung tinapay na to. Yung lure pack pala nakita ko. Kasi nandun na siya iwan siya kay Macho. Yun na naman bibili ko butter. Sabi ko nakita ko na yung lure pack. Medyo mas maliit ng konti kaysa Anchor. Mahal! 250! Ha? Gano? 250. Ang sarap nito, ito na lang. Tapos sabi niya, pag sabi ko sa kanya, kuripot, sabi niya sa akin, hindi ko binili. Pero tingnan ko sa ibang tindahan kung mas mura. O kung the same pa rin, bibili tayo para matikman lang. Kaysa nag-iisip ka, gaano kaya kasarap? Kasi, nire-recommend ng viewer. Na masarap. Gaano kaya kasarap? Diba? Pag makita tayo, bili tayo. Tingnan natin. Para sarap tong pandesal nga, no? Sarap talaga. I like it. Lalo pa sa butter.
Meron nga pala tayo guys dito yung natira nating sardinas ng isang araw. In-scramble ko, nilagyan ko ng itlog. Para-paraan lang. Kasi sayang, di ba? Dapat ang dalawa tayong baso. Kaya mo na. Kaya na. No. Kuha mo ko isa. Please. Alam mo naman ako yung kung nagkakasakit ka. Teka. Doon kasi si Sky natutulog. Disturbuhin na naman natin. Excuse me. Sure. Sarap po. Natirang sardinas. Sige, natutulog siya. Binusan niya lang sa itlog. Kasi ng ice? Ha? Please. Pasensya na kayo, masama na naman ang boses ko. Kaya hindi ako masyadong magdadadagdag ngayon. Kaya ako na lang si Jerlyn. Sa Amerika, ay dito sa atin sa Pilipinas, di ba? Oh, malamig. Huwag kang minom ng malamig dahil may ubo ka. Sa Amerika naman, hindi naman binabawal. Lahat ng mga pasyenteng may ubo. Nanghihinging ice, so hindi naman sila binabawal. Hindi sila binabawalan. Hindi binabawalan. Guys, kapatid ko na nasa Rojas, saka pamangkin ko, yung bagong graduate ng nurse. Excuse me. Nung nalaman na dadating mga bata, yung kapatid ko, ang last niyang kita sa kanila, 2015. Sandali lang, tulog pa yung mga anak ko that time, kasi gabi. Sabi niya, punta ako. Kaya lang, wala akong pamasahe. Pinamasahean namin. Kaya bumibili na siya ngayon ng ticket. Sabi naman ni Jingjing, ba't ako hindi inimbita? Sabi ko, pumunta ka dito bago kayo bumalik ng California. Pero hindi yan pupunta daw kasi may ticket na yan sila ng Manila. Connecting flight. Kasi pag connecting flight, yung bagahe mo kasama na yun. Parang sa international, kasi connecting. Domestic tapos international, diretso na yung mga bagahe nila kasi syempre marami silang dala pag umuwi, bumabalik ng California kung ano-ano binibili. Yung pag-check-in mo ng baggages mo, doon mo na makikita sa point of, ano tawag doon? End point. So, nandito si Bonbon, assisyan din sa birthday mo. Hindi ako naman mag-celebrate yung birthday ko eh. Ba't mo dapat sinicelebrate para pasalamat ka sa Diyos? Papasalamat naman ako. Hindi naman ibig sabihin celebrate, magbongga kang party. Kasi malalaman naman ang edad ko na naman eh. Para bang hindi nila alam. Kami yun nga eh. Alam nila. May talong pa tayo? Meron pa. Okay. Sarap ng pandesal. Kaya kasi pabili talaga ako ng marami. Kasi nga matrabaho pang pumunta doon lagi. Kasi nga nung tinry ko, right, galing siyang rep, ininit. Wala. No change. Ano siya? The same. Parang bago. Malambot. Iba kasi ang dough niya, no? Pag ininit mo, maano rin malambot. Di ba yung ibang mga pandesal, bread, Nagba-brown. pagka nilagay mo sa ref, tapos iinit mo, toaster, o kung ano, nagba-brown, tapos nagiging crispy. Ito hindi. The same pa rin siya yung gusto namin na para siyang chewy. Sarap. Sarap. Ay ba? Yan, no?
Pahingin, hindi natin ako. Na? Na? Shop konti. Itlog pala guys, meron tayong itlog. Dito. Kamay na. Kamay na. Kamay na. Takpan lagi. Dahil yung aksidente nangyayari. Pag natabig, tapon, kakalat. Sayang na, maglilinis ka pa. Mayrin, Michael, ano nagustuhan niyo yung kakaulat? Bumili sila eh. Padala silang picture, bumili sila. Ako gusto ko talaga. Sarap. Tapos sabi ni Bonbon, dadaan sila kina, para dito sila yata 16 to 19 or something like that, or 20, something like that. Tapos dadaan sila kina Iya. Sila dyan. Sabi daw ni Iya, bakit dalawa lang kayo? Sabi niya, kasi wala kami mamasahe. Ang dami namin. Eh wala, Pasko pa yung matagal pa. Baka mag-end upin sila, pupunta din sila dito sa Pasko lahat. Kasi minsan nagpapasko sila doon kina Iya, di ba? Sarap ng sardinas, guys. May itlog. No? Kahit sa ano mo yan siguro, sa kanin, no? Oo, pang ulam, masarap yan. Alam niyo mo ba yun, ang tawag sa amin ng sardinas, tinapa? Tinapa? Ang layo naman. Sa Ilonggo at saka sa Bisaya, pag sinabi mo, ano ulam niyo, tinapa? Pag Tagalog, ibig sabihin yung smoked fish, di ba? Oo. Tinapa din tawag sa amin doon. So, for example, ano ulam niyo, tinapa sa lata? Ibig sabihin sardinas. Kung tinapang isda, yun, smoked fish. Pinahihirap nyo. Instead na tinapa na lang, lalagyan pala sa lata. Dahil kasi nga, pag sinabi sardinas, the same, sardinas, tinapa. Pero lumaki ako na tawag na tinapa. Daddy and Mommy, happy anniversary! Kailan? Ngayon, doon sa California. 28 ngayon doon eh. Eh sila lang dalawa na doon. Ang kapatid ko na dito ngayon sa Rojas, di ba? Dahil sa patay, namatay ang brother-in-law niya. So si Mommy lang si Daddy nasa Amerika. Alam mo kung anong ginawa nila to celebrate? Kumain sila ng in and out. Gusto nila in and out. Paminsan-minsan daw, pagka dinner, pag tinawag mo sila, saan kayo? Eto, bumili kami ng burger sa in and out. Lagi yun. Gusto nila in and out. In and out burger. Nung ano nga eh, nung galing, di ba 3 months sila dito sa Pilipinas? Nung April, hindi, May, June, July, August. August na sila bumalik. Pagdating doon, Excuse me ka. kumain ng in and out. Na-miss nila. Gusto nila in and out. In and out burger. Ang sarap daw, guys. Kapal sa mulo. Sumpang
tinapay? Ayoko na. Iyak ka? Hindi, dami na akong nakain. 3 na, oh. Meron pa ako isa. Thank you. May bago na namang laruan ni Excuse. Sky. Yung kakaulat na bote. Tinotoast niya. Ang ingay. Gusto niya. Ang ingay pagka nilalaro niya, ang ingay niya. Nandun na naman siya sa kusina. Dahil itong bote, babay niya. Eh, hindi naman niya kasya sa bibig niya. So, pag gano'n, dudulas, titilapon. Ang lakas. Pag tumilapon, kakagatin niya, dudulas. Di ba? Yung ganyan, no? Parang gano'n. Oh. Kasi hindi kasya sa bibig niya. Gano'n yun. Ah, napunta ng butter. Tapos nun, titilapon to. Tatama sa wall. Ang ingay. Wala naman siya masisira kasi cabinet lang naman doon, pader at saka washing machine. Kahapon ba? Naglaba ako. Naglalagay ako ng damit. Sana may camera, mas nakakatawa. Nilalagay ko yung damit sa loob ng washing machine. Siya naman, kumukuha siya isa, itinatakbo niya, dinadala niya doon sa bed niya. Dalawang beses nangyari. Kukunin ko, babalik naman siya, kukuha na naman siya isa. Karamihan sa mga aso, gano'n. Yung mga pet. Kasi honey, gusto nila ng gano'n, ano? Nakikita mo yung may naglalaba, kukuha gano'n sa dryer o sa Kukuha din sila. maglalagay, tapos sila naman kukuha. O kaya ilalagay sa hamper. Habang nilalagay mo, siya naman kukuha, tatak mo. Gano'n karamihan sa mga aso. Eh, hindi naman siya makatakbo ng malayo. Nasa kusina lang kami, sarado pinto. Dinadala niya sa bed niya. Pero pag tapos na ang laba, malinis na, careful ako na hindi niya kukunin para hindi na madumihan. Kung marumi lang, hinahayaan ko siya minsan para exciting para sa kanya na nakakuha siya. Tapi maliliit na naman kinukuha, mga medyas, mga ganun. Panty. Brief. Maliliit na alam naman yan, kunin ang maliliit. Medyas usually. Karima ito lang na, oh. Lusin mo na, oh. Gusto ba? Thank you. Ang sarap, oh. Buhay mo na, ayoko na. Butter lang ako. Meron ko na. Meron na naman tira, oh. Ayoko na. Kanin mo na. Ayoko na ba? Talagang... Kahapon guys, may nabasa ako sa I want to share with you kasi it's so true. Nabasa ako sa Facebook. Wala naman, hindi na ako masyado nagpi-Facebook. Nagpi-Facebook ako pero nanood lang akong mga reels. Mga tungkol sa aso. Ano mga dumadaan sa ko. Page. Sa feed ko. May nabasa ako tungkol sa at saka ito very true ha, nangyayari ito talaga. Yung maraming Pilipino, ang nagsumulat yata is Aprikano. Kasi parang ganun din sila sa nila, sa kultura nila. Yung mga pupunta na ibang bansa. Tapos, trabaho, nagtitipid, nagre-rent ng maliit na kwarto o maliit na bahay. Tapos lahat ng pera padala sa Pilipinas, nagpapagawa ng mansyon. Malaking bahay. Typical yun, typical. Ngayon, sa Pilipino. Sa Pilipino, ganun, di ba? Kahit hindi nagpapagawa, mag-iipon. Puro ipon, padadala sa Pilipinas. Ganun talaga, di ba? Hindi, pero ito, tungkol sa pagpapagawa ng bahay. Yeah. Nagpapagawa ng malalaking bahay, maraming kwarto, maraming banyo, 2 stories. Tapos, either ang relative mo, ang patitirahin mo habang nasa ibang bansa ka para may magti-take care sa property,
o di kaya kung ang mga relatives mo may mga bahay silang sarili nila, kumukuha ka ng caretaker na kahit hindi mo kaano-ano, pero babayaran mo ang isang tao or pamilya na tumira doon habang wala ka. So pinapalaki mo yung bahay mo, pinapaganda mo hanggang sa pag-retire mo na. Sabi nung sumulat, hindi ako nagsabi nito pero it's so true. Sabi nung author, sabi niya, tapos ang mangyayari, trabaho ng trabaho hanggang sa tumanda kasi nga pinapaganda ang bahay sa bansa niya, sa Pilipinas for example. Tapos dadating ang panahon, magre-retire, may malaking bahay na hindi niya na maakyat dahil kasi ang hagdan hindi niya na kaya dahil may edad na siya, kuba-kuba na siya sa pagtrabaho sa ibang bansa. Tapos ang nag-enjoy ng bahay na yon ay ang caretaker, kung sino man yun, ang caretaker, ang nag-enjoy all these years kasi brand new niyang tinirhan yun ng caretaker. Ikaw, dumating ka years later, ang bahay mo, sabi pa daw doon sa sinulat ng author na yun, sabi niya, yung bahay na yun, it's not even, uso ngayon ang style. Pati mga gamit, hindi na uso sa sobrang katagalan mo bago ka nakauwi at supposed to be, i-enjoy mo yung bahay na yun. Kaya ang moral of the story daw, why don't you enjoy now? Habang nagtatrabaho ka sa ibang bansa, i-enjoy mo. Have a good, comfortable life. Hindi para, kasi nga hindi natin alam ang bukas, di ba? Tapos, ikaw, nagpapadala ka ng nagpapadala, pinapaganda mo yung bahay mo, that's good. Pero, ang isipon mo, balansehin mo. Huwag na yung masyado ko lang matanda na ang pinagawa mong mansyon, 2 stories, 3 stories, uso na rin yan dito mga 3 stories na bahay. Hindi mo naman maakyat dahil kasi may edad ka na. Masakit na yung tuhod mo, masakit na yung tuhod balakang mo. Hindi na safe para sa'yo. Uncomfortable na nandun ka. So, ang gagawin mo, nandito ka lang ngayon sa baba. Pag akyat mo ngayon sa taas sa gabi, matutulog ka na hirap ka po. Ay, naku, bakit ito ginawa tong bahay na itong pagkataas-taas? Parang ang nanay, bago mamatay, magpapanik na kami 3 sa bahay, sa taas. Nung nasa Amerika pa. Nasa Amerika kami. Gabi na, nay, panikan tayo. Papanik yun, sana. Uy, Gerlin, ba't hindi kayo napagawa ng bahay na may elevator? Kasi daw, bakit may hagdan pa? Ang liit ng nanay. Alit! Sabi niya, sige, gawin kita ng basket. Uupo ka sa basket, hihilahin ko pataas. Pero kailangan sa buhay, balance, di ba? Kasi, siyempre gusto mo naman nga na pag by the time na mag-retire ka, may bahay ka na. Hindi sa kagaya sa ginawa namin na doon pala kami nagpagawa. Kasi, kung iisipin mo, sa buhay namin, we really didn't have a lot of extra money para magpagawa dito sa Pilipinas. Kasi we live a good life doon sa Amerika. Kumbaga, hindi namin masyadong tinipid ang sarili namin. Kotse, bahay, pagkain, labas dito, gamit, hindi namin tinipid. Kaya wala kaming extra. So, merong advantage and disadvantage. So, nantay pa namin makapag-retire ako para makuha yung pera na para makapagpagawa ng bahay. So, yun naman ang advantage dahil kasi wala na kaming binabayaran bill. Hindi kami masyadong nahirapan kasi hindi kami naghumikahos dahil kasi may binabayaran ka mortgage sa Pilipinas, sa Amerika, may binabayaran ka rin ditong pinapagawa na malamang baka inutang mo sa bangko or hindi kaya nag-extra work ka pa, nag-extra hours ka pa para pang tustos dito sa pag-build ng house mo. So, hindi namin dinaanan yun. Hindi namin dinaanan yun kasi we had to be realistic na hindi namin kakayanin. Pwedeng kakayanin, kagaya ng iba. But I have to work extra, ganito, ganyan. And then we didn't want that. So, ganun ang nangyari sa amin. So, ngayon, ang advantage na yun ay wala na kaming binabayaran. Wala kaming binabayaran. Medyo moderno naman ang aming bahay kasi kagagawa lang. At saka all those years, all those decades na nasa Amerika kami, hindi kami nahirapan ng masyado dahil kasi dala-dala ang aming binabayarang bahay. Hindi. Wala na. Depende lang sa sitwasyon Totally. nyo. Kung kaya nyo,
Okay lang, kung paggawa ka na kayo ng bahay. Pwede naman yung kahit ilang bahay pwede, di ba? Ang iba, maraming lupa, maraming ano. As long as you can afford. As long as you can afford, na hindi ka mahihirapan na parang sukang ka na sa pagtatrabaho. Dahil lang para lang mabayaran ang lahat ng mga properties mo or investment. Eh kung masyado kang workaholic, in-enjoy nila yan. Pero like ako, tamad ako. Hindi, tama nga naman kasi, scientific, di ba, nagbabago. Laging updated dyan kung anong mga bago o yung mga katulad ng mga curtain na kung papaano. Iba na mga style ngayon ng mga kortina. Tulad dito mga PVC, ano na yan, panel. Pag lumipas ang mga ilang taon, nawawala na yan, di ba? Napapalitan ng bago. Ganon, yun ang ibig niya sabihin. Kanya nung umuwi ngayon yung may-ari ng bahay na nagpagawa, medyo medyo hindi na outdated na. Outdated na, yun. That's the term. Yeah, kumbaga sabi niya ay hindi na niya ano ngayon ang gagawin mo? Ipapa-renovate mo ngayon. Kaya ganon. Di ba another gastos? Kaya sa mga medyo bata pa diyan na you have to weigh these things. Kung magpagawa ka, wag mo na masyadong bonggahan na para lang na hirap ka na sa pagtatrabaho, dalawa trabaho para lang ma-afford mo yung bahay mo sa Amerika o kung sa amang bansa, tapos ma-afford mo rin yung pinapagawa mo dito. Kung kaya mo na hindi ka nahihirapan, that's very good. Good for you. Pero kung nagpapakahirap ka para lang makapagpatayo ka dito ng bahay, that's fine because that's plus na may bahay ka pag-retire mo, may uuwian ka. Pero ang ibig sabihin lang ng kwento ng Aprikano na yon is wag mo lang pasobrahan ng pagka-mansyon kasi dadating ang araw, by the time na mag-retire ka, outdated na yun, sabi niya. Tama nga naman, tama. Outdated na. Eh, okay lang yun kung hindi ka masyadong maselan. Eh, may mga taong, ay, ayoko nito, luma na. Yung ganun ba? Or yung malaking reason yung, ang tumira lang, hindi mo nga kaano-ano, caretaker lang. Yun ang nakinabang. Yun ang nakinabang ng brand new mong mansion. Binayaran mo pa siya para mag-take care ng mansion mo, pero ikaw, yun nga, yung kinukwento ng Aprikano, yung kaibigan niya, o kung sino man yun, na nakatira lang, nagre-rent lang ng room sa Amerika daw, pero may mansion siyang pinagawa sa Africa. Kaya sa awa ng Diyos, in-enjoy naman talaga ang buhay namin sa Amerika. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Yun nga lang, wala nga kaming bahay. May lupa kami, pero hindi kami nakapagpatayo ng bahay kasi, syempre ang gastos, you have 2 growing kids, yung ganon. Pero hindi namin tinipid. Gusto mo ng ganitong sasakyan, gusto natin matikman ng ganitong sasakyan, basta hindi ba tayo nakatapak ng tao, honest ang perang pinambayad mo, okay, go for it. Yes. I agree. Kaya, balanse-balanse lang sa buhay, di ba? At saka kada pamilya, kada couple, as a couple, you have different priorities and you have different likes and dislikes. So, kung ano what works for you. What works for us may not work for you. And the same din, kung anong pwede sa inyo, pwede sa amin, hindi. Vice versa. Ano yun ang basura? No. Sila. Oo, pero hindi ngayon ang basura day. Linggo. Ilalagay lang dun yun. Magpa-park lang. Ayun, kaya tama nga yung magpapagawa na ako ng bahay in 5 years. Ganito, ganito, para pag uwi namin in 5 years, ganito. Eh, ang gumagamit ng bahay mo, yung caretaker mo, di ba? Okay lang 5 years, madali lang yun. Pero kaya yung iba... Pero ibig sabihin, ganun pa man, di ba? Ang gagamit nun, yung caretaker mo, kamag-anak mo, o umupa ka, kung sino magbabantay ng bahay mo. Kasi hindi pwedeng ang bahay, kahit pag hindi mo tinirahan, madaling masira. Sila ang nakabasal. Sila ang yung brand new, sila naka-experience. Ikaw ngayon, pag uwi mo, hindi na brand new, di ba? Used na. Yun, hindi mo na-enjoy. Pero kung sa iba, okay lang yun. Okay lang yun. At saka nga, depende nga sa sitwasyon mo. Kung kinaya mong ganun, ako hindi ako nagdo-double job. May times na nasa Amerika na nag-double job ako. Isang full-time, isang per diem. Bale, twice a month, 3 times a month, mag-extra ako sa ibang hospital. Pero,
sandaling panahon lang yun ng bandang huli. Magdo- Kumbaga, the more you work, the more money you have, but you don't save a lot more. No, you don't. It's like you Kaya just spend more. Kay Uncle Sam lang mapupunta. At saka you just spend more kasi alam mo may extra money ka. Unless na talagang yung stricto ka sa pag save. Tsaka pagka yung kasi overtime ka na overtime, may bracket yan eh. Pagka naabot mo na yung bracket mo, kolekta na ng kolekta si wala. Uncle Sam noon. Kolekta na. Konti na lang na napupunta ron sa sa'yo. Lahat kay Uncle Sam. Parang walang difference. Kay Dapat Uncle kung Sam. mag-overtime ka, titingnan mo, for example, sa akin, for example, mag-extra shift ako, in a pay period is 2 weeks. Kung sa 2 weeks na yun, mag-extra shift ako, or extra kahit 4 hours or 8 hours, sa 2 weeks na yun, you can really see na may difference. Pero dagdagan mo pa ng ganyan, for example, iisipin mo, isa pa. No. No. Pagtingin mo ng paycheck mo, wala. Parang walang nangyari. Pag na-reach na yung bracket, Wala. Nag-iibang bungang tax bracket mo, wala na. nakuha na ni Uncle Sam yun. May kwento ko tungkol sa Uncle Sam. Diba, Uncle Sam, ang ibig sabihin ng gobyerno, ang Amerika, na kinukuha yung buwis mo, tax mo. Yung kaibigan ko, she's from Africa din. Anyway, sabi niya nung bago siya sa Amerika, di kinukwenta na daw niya kung magkano susweldohin niya. Kung per hour, times ganitong many hours, pagdating daw ng first paycheck niya, kulang. Sabi niya, bakit ganito lang? Sabi niya, parang kulang ito Pumunta daw siya dun sa business office ng Kulang yung computation niya. Oo, kulang computation niya. Pumunta daw siya dun sa office. Sabi niya, I think ang paycheck ko mali. Sabi niya, parang kulang. Sabi niya gano'n. Ganito, ganyan. Sinagot daw doon ng mga taga-business office. Your uncle's, sabi niya, Uncle Sam took it. Ibig sabihin, Tax. pupunta sa tax. Sabi daw niya, I don't have an Uncle Sam. Sabi niya, I don't have an Uncle Sam. Sabi niya, tawanan daw sila. Tapos doon niya lang daw na-realize na sabi niya, ay, yun pala ang ibig sabihin ng Uncle Sam. Sabi niya, hindi ko naman nalaman na Uncle Sam pala. Yun pala. Sabi niya, akala ko naman, inano ako, na nagkamali sila ng bayad sa akin. Ay, nako. Kasi ang sarap isipin, yung wow, ilang dolyar kada oras. Pero pala, pag sa Amerika, ang dami palang bills. Ang lalaki pa ng bills, at saka dollars din ang ibabayad mo. Pero ganun pa man, mas malaki pa rin ang kinita mo. After those deductions, mas malaki pa rin siyempre ang kinita mo kaysa dito ka sa Pilipinas. Kaya, tapos, yung kasi ang nangyayari, karamihan kasi sa Pilipino, talaga nag-a-abroad para makasave. Magkaroon ng bahay in the future, mapag-aral ang mga anak, mapagtapos ang mga anak. Kanya malaking bagay yung napapadala nila sa Pilipinas. Kanya nga kayo mga OFW, kayo nga talaga ang bayani ng ating bansa. Dahil yung mga remittance, yung para maipadala nyo yung pera sa Pilipinas, ang laking bagay nun. Yep. Ibinabayad nyo yun. Nagbabayad kayo, pamasahin ng pera nyo, madala lang sa Pilipinas. Di ba? Kaya kayo talagang, isipin nyo yung remittance nyo, ay nako. At saka yung sa OFW, malayo sila sa family nila. Kaya nga nagtitiis. Hindi tayo kagaya natin yung mga nag-migrate na kasama natin ang pamilya. Kahit na malungkot sa ibang bansa, for example, mahirap ang trabaho, pero magkakasama tayong pamilya. Pero yung mga OFW na talagang pumunta lang sa ibang bansa, naiwan ang mga anak nila dito, doon nag-aalaga sila ng anak ng iba. Asawa, nanay. Nanay, tatay nila, asawa nila, kapatid nila, iniwan nila dito sa Pilipinas. Mas mahirap yun kasi may kasamang lungkot. Kahit magkano kikitain mo, pero para bang yung lungkot mo, yun ang mahirap. Yung homesickness. Yun. Biro nyo yun, talagang sakripisyo. Kaya talagang kayong tunay na bayani. Hindi katulad ng mga politician na
wala akong sinisino ha, hindi ko alam kung sino. Yung mga sinasabi na lang kurakot, kinukurakot yung pera ng bayan. Yung Kala ko ba hindi tayo magkukwento tungkol sa politics? hindi sinasabi ko lang, kanya nga, In hindi ko alam general. kung sino in general, di ba? Sabi nila, ganon. Kinukurakot daw. Hindi ko alam kung sino ang kurakot o kung paano kinukurakot. I don't know. Di ba? Pero naririnig lang natin na kung nakukurakot. Hindi, ganun ang Pilipinas. Kasi- Mula pa noon. Oo, dahil kasi sa gobyerno, kasi empleyado yun eh. Sila ang may means, sila ang may dahilan para makagawa ng ganun dahil kasi nandoon sila sa loob sa gobyerno. 'Yon. Ngayon, sa kanya doon daw nanggagaling ang kurakot. Kahit na sinong anong presidente, anong administration, meron daw kurakot. Oh, 'yon. Hindi na siguro mawawala yun. 'Yon. Samantalang tayo nagpapakahirap, nagtatrabaho sa abroad, yun, tinitis natin malayo sa pamilya, pero pagdating sa yung pera natin pinadadala sa Pilipinas, ang laking bagay, no? Yun kaya kayo talagang ang hero, talagang kayo ang dapat nasabitan ng medalya sa katotohanan lang. Hindi yung mga politiko na kurakot na sinasabi nila na naririnig ko. Sa balita, makikita. Oo, naririnig naman yun sa balita eh. Kayo ang dapat na sinasabitan ng medalya. Ano. Yun, gano'n. At saka pamilya nila, ang mga pamilya nilang naiwan, nahihirapan din. Yeah. May natatanggap nga silang pera, pero wala yung nanay nila, wala yung tatay nila, asawa. Ang mahirap kasi ito, yung nandito, sa dibdib. Wala. Yung bang mawalay ka sa mga mahal mo sa buhay. Ang hirap no na how could I imagine na Well, for mawawalay a while, I ka. was like that. Mawawalay ka sa hindi sandali lang naman kasi yun eh. Di Sa ba? akin, mga, bale, mula nung dumating ako sa Amerika, 2 years and 8 months later, nagpakasal tayo. Nakauwi tayo. Tapos, nakarating ang kapatid ko, bale, dumating ako ng Amerika 1994, nag-asawa tayo 1997. Tapos, Ganun nakatagal? yeah, nagpakasal tayo 1997. Tagal ko na palang nagtsaga. Ha? Tapos, dumating yung kapatid ko si Jingjing, at saka yung wife niya si Ferolyn, dumating silang sabay sa Amerika. May anak na tayo. dalawa na anak, manganganak pala ako sa pangalawa. 1999. Pero nakauwi muna tayo. Pero nakauwi muna kami noon, 1998. 1998 tayo umuwi. Nandiyan na si Christian noon, si Angel. Ilang buwan si Angel noon? I can't remember, basta buntis ko pa JR. Tapos buntis siya kay JR. Parang si Angel, parang I don't know. Yun. 5 months, 6 months, I don't know. Yun. Nakatingin ang mga tao sa akin sa airport kasi baby pa yung dala ko, tapos tiyan ko laki na. Kasi nga wala nga 11 months ang gap nila. So, sandali lang, tapos at least may kapatid na ako that time. Yeah. 1999, bali dumating ako 94, 97 ako nagsawa, nanganak ako 98, 99 nanganak ako ulit, nandun na yung si Jingjing. Kaya nga, pero sinasabi kong talagang mga tunay na bayani ng Sila pa ating nagala. bansa. Oo. Sila ang, kumbaga, talagang sakripisyo. Dito yun eh, yun ang mahirap, yung kalabanin mo, yung damdamin mo, Yun ang... Amen. Pero nagsasakripisyo. May pinsan nga ako eh. Ano siya, hindi ko alam kung ano, basta sa Middle East siya, pero yung boss niya, may bahay sa Dubai, may bahay sa ganito, kung saan-saan sa mundo sila po nakakarating. Europe, US, kung saan-saan sila. Kada post niya sa Facebook every few months, nasa ibang bansa sila. Sabi ko, siyempre mahirap ang buhay. Siya lang siyempre ang pamilya niya nasa Pilipinas. Tapos, sabi ko, isipin mo na lang na napakalaking bagay na mabait ang amo mo at saka dala-dala siya kung sa ibang bansa. Kumbaga, ang ordinaryong tao ka lang, hindi yung the way sila mag-travel, na how many times a year sila nagta-travel sa iba't ibang bansa sa mundo,
para bang hindi natin magawa yung ordinaryong tao. Pero ikaw, sabi ko, libre na yung ano, yun na lang ang isipin mo. Sabi ko, yun na lang isipin mo na at saka bata pa siya eh. Sabi ko, yun na lang isipin mo na napakalaking bagay kasi hindi naman natin yung magagawa kung tayo lang. At least, kaya lang, hindi yata siya pinapayagan na, like nung nasa US sila, gusto ni Daddy makipagkita sa kanya. Hindi sila Bale, pinapayagan. anak yun siya ng pinsan ni Daddy. Hindi sila pinapayagan. Hindi sila pinapayagan kasi siguro takot yung na Tumakbo. Dahil kasi yung camera. Yung tumakbo. magja-jump ship. Tapos syempre mapapasama yung amo na may kasama silang nag-TNT, maapektuhan din yung amo nila. Which is understandable. Kaya sabi ni Daddy, okay lang. Kaya lang naawa ako sa kanya. Nung minsan nasa US sila, sabi niya, 10 kahon daw ang ang inimpake sa shopping ng amo niya. Kung ano yung shopping. Sipin niyo. Daming pera, May bahay sa iba't ibang lugar. Sana all. At kasi kung may mga kababayan tayo na nagtatrabaho sa ibang bansa tapos minamaltrato. Oh my gosh. Yeah, kaya nga ang buhay ng iba tao. namapatay pa, di ba? Oh my gosh. Kaya yun ang talagang namdamin talaga, yung nakakasakit ng dito sa dibdib, yung mga yung hirap masama ang ugali ng mga amo nila. Oh my gosh. Yun ang masakit dahil kasi pumunta ka dun para sa pamilya mo. Tapos, gano'n ang mangyayari sa buhay mo doon sa ibang bansa, Kaya anyway, kayo talaga ang bayani. Kayo ang bayani ng ating bansa. Unang-una sa Panginoon Diyos. Pangalawa sa inyo. Kung wala kayo, wala kami. Kaya wala kaming masasabi. Kung hindi, we love you all. Bye-bye. Alisin ang pamay mo. Ang arte mo talaga. Ang arte lagi, Picture, anay, para sa ato na kuha, atong thumbnail.